Godfrey Quizon, and this is my devotion for today, August 9. And ang topic po natin for today is paano ginagamit ng Diyos kahit ang kasamaan para sa kabutihan, or primary cause. So, ano po ba yung primary cause? The primary cause refers to God as the divine, invincible, and ultimate cause behind everything that happens. This concept affirms God's sovereignty in all events. Nothing is random or outside His control. Though He often works through secondary causes like people, nature, or circumstances, God remains the one who directs all things according to His wise and holy will. This truth doesn't make us robots. It gives us confidence that history and our lives are not in the hands of chance, but in the hands of a faithful God who works all things together for His glory and our good. So, ating scripture for today is Genesis chapter 50 verse 20. You intend to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So, kapurihan po ang lahat ng kapurihan sa ating Panginoon. So, ano po ba yung ibig sabihin ng primary cause? So, ibig sabihin po ng primary cause ay ang ating Panginoon daw po ang siyang divine, ang siyang all-knowing, omnipotent, omnipresent, and omniscient. Ibig sabihin lahat po na nangyayari sa mundo ay pinapahintulutan po ng ating Panginoon para mangyari. So, ano po ba ibig sabihin po doon? Ibig sabihin po ay kung hindi dahil sa ating Panginoon, hindi tayo mag-exist po ngayon. So, sinasabi ba dito na robot na tayo kasi ang ating Panginoon pala yung nagko-control ng lahat? Of course, no. We have our own free will. Ibig sabihin, alam ng ating Panginoon na mangyayari, pero hindi siya necessarily yung may cause yun. For example na lang ako, gusto ko kayo suntukin. Diba? Ganyanin ko kayo. Tapos, yun ba yung intended purpose ng ating Panginoon para sa akin? Of course, hindi. Diba? So, ang gumagawa nyon ay tayo mga tao, or yung mga kasalanan ay ginagawa ng mga tao. So, bakit yung iba tinatawag na parang robot daw? Of course, di kasi naunawaan yung doktrina po ng ating Panginoon na our Lord, yung ginagawa niya, katulad dito sa ating teaching for today. Wait lang po. So, ang ating teaching po for today is God is the primary cause of all things. Ibig sabihin, sa Kanya po nagmula ang lahat. Siya po ang gumawa ng lahat. So, second teaching is God does not play dice or game of chance. God uses evil, suffering, and even death for His purpose. Ibig sabihin, ang ating Panginoon, ginagamit niya po lahat ng bagay, kahit yung masasama, para po sa ikabubuti ng lahat, or para po sa plan niya para sa atin. So, yung pagtraidor ni Judas, or yung pagpako sa kanya sa krus ng mga Romano, at yung pagkatraidor po, of course, ni Judas, and yung mga tao na sinusuntok ang ating Panginoon so Kristo, pinahirapan siya sa krus ng Kalbaryo. So, masama yun, yes, at hindi talaga dapat gawin ng kahit sinong tao, dahil ating Panginoon yun eh. Pero ano po ba yung naging outcome sa ginawa nilang mali na yun? Ginamit pa rin po ng ating Panginoon iyon para po sa kaligtasan lahat, para maligtas po lahat ng tao, or lahat ng believers ng ating Panginoon. So, that is why kailangan po natin maging grateful sa ating Panginoon na ating Panginoon ang may control ng lahat, at hindi niya hahayaan na mangyari lang isang bagay dahil walang dahilan, kundi ang ating Panginoon hindi siya naglalaro po ng dice or ng game para magdesisyon sa isang bagay, kundi we can be rest assured na ang ating Panginoong Jesucristo ang may gawa ng lahat, ang may likha ng lahat, at through Him all things are made. So, ayun lang po, maraming salamat. Ako si Godfrey Quizon, and this is my devotion for today, August 9. Sana po ay marami kayo natutunan. Ayun lang po,